D'Angelo Russell kaya daw e-break ang sarili niyang record. At Lakers may makukuhang big man sa Hornets gamit ang trade na ito. Pero bago yan matapos naman na manalo sa unang pagkakataon ng Los Angeles Lakers sa preseason under kay Coach JJ Redick, ay sinigurado naman ni Gabe Vincent na kunin ang game ball at ibigay ito kay JJ Redick bilang remembrance sa una nitong panalo bilang head coach. Kahit kasi isang preseason lang ang pagkapanalo ng Lakers kahapon laban sa Milwaukee Bucks, tinitingnan pa rin ito ni Gabe Vincent bilang isang malaking bahagi ng simula para sa bagong season kasama ni Coach JJ Redick. Samantalang D'Angelo Russell iniisip naman na kaya niyang e-break ang sarili niyang 3-point record ngayong season sa Lakers. Alam naman natin mga idol na gumawa lang naman si D'Lo last season ng franchise record sa 3-pointer sa single season, na kung saan ay nakagawa ito ng 184 3-pointers. Nilagpasan niya nga ang mga former players ng Lakers na sila Nick Van Exel at Kobe Bryant. Para kasi kay D'Angelo Russell ay maganda ang sistema ng kanilang kupunan at hindi pa nga daw siya nakakapaglaro sa sistema na katulad sa binubuo ni JJ Redick, na kung saan ay parehas kasi gusto ni Redick na maglaro ang kanilang mga players na kahit hindi nila hawak ang bola ay makakapag-contribute at maganda ang kanilang ball movement. Kaya naman ay asahan na ang paglalaro daw ng kanilang kupunan sa high level at masaya daw dito si D'Angelo Russell. Lalo at sa isa sa mga naging interview ni Coach JJ Redick ay sinabi nito na gusto niya na sa darating na season ay tumira ang kanilang kupunan ng nasa 53 pointers kada laro. Kaya naman ay isa si D'Angelo Russell sa mga beneficiaries sa sistema na ito ni JJ Redick, na walang duda na malaki talaga ang chance na ma-break ni D'Lo ang sarili niyang record sa single season sa 3-point made sa Lakers. Lalo at kilala ito bilang isang sharpshooter, na kung saan ay may average ito last season ng 43% shooting beyond the arc. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi niyo dito? Magawa kaya ni D'Lo na ma-break ang sarili niyang record sa Lakers? Samantalang Lakers makakapagdagdag daw ng isang big man gamit ang trade idea na ito sa Hornets. Alam naman natin na itong Los Angeles Lakers ay naghahanap na ng isa pang big man na makakasama ni Anthony Davis sa loob ng court. Kaya naman ay bagay daw itong si Nick Richards sa Los Angeles Lakers. Pero kailangan daw ibigay ng Lakers sila Jalen Hood, Schifino, Jackson Hayes at ang 2025 second round pick ng Lakers. Nasa trade nga daw na ito ay maaari nang makabalik si Anthony Davis sa paglalaro bilang power forward. Lalo at isang mahusay na rim protector itong si Nick Richards. Kaya naman ay hindi na mag-aalala si Anthony Davis na bantayan ang kanilang rim. Kumbaga mga idol ay second option na lang si Anthony Davis pagdating sa area na ito sa kanilang depensa. Napagkakataon na nga dito ni Anthony Davis na i-dominate ang opensa para sa Lakers ngayong season. Si Nick Richards nga ay may edad pa lang na 26 years old. Isa nga itong athletic at maaasahan din sa kanyang opensa. Kaya naman ay maganda talaga ito na maging sentro ng Lakers kasama ni Anthony Davis, na last season ay nag-a-average ito ng 9.8 rebounds at 1 block per game. Kaya solid talaga ito na makuha ng Lakers via trade. Para naman sa Charlotte Hornets, ay tama lang na bitawan nila ang kanilang big man na si Nick Richards. Dahil nandyan naman ang kanilang sentro na si Mark Williams. Isa pa ay madedagdagan ang kanilang kupunan ng dalawang solid na contributor sa kanilang future. Lalo na dito kay Jalen Hood, Schifino ang number 17 overall pick ng Lakers noong 2023 NBA Draft. Isa nga itong combo guard na may playmaking, ball handling at scoring ability na maaasahan nga rin ito pagdating sa kanyang depensa. Na kung madidevelop pa nga ito ng husto ay panigurado na magiging isa ito sa mga key players ng Charlotte Hornets. Na bagay nga itong maging backup point guard ni LaMelo Ball kasama ni Trey Mann. Habang makukuha nga rin ng Charlotte Hornets ang energetic at high flyer na si Jackson Hayes. Kilala nga ito sa kanyang pagiging athletic at magdi-benefit ito sa mga alley-oop pass mula kana LaMelo Ball at Trey Mann. Isa pa ay mabilis din si Jackson Hayes bumaba sa transition kaya madali itong makikita ng mga point guard ng Hornets para sa isang pass break. Kaya solid din ang trade idea na ito para sa Charlotte Hornets kung gusto nila na makapasok ng playoffs. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito sa pagitan ng Charlotte Hornets at Los Angeles Lakers?